Sulit pa rin ba ang DJI Mini 4K ngayong 2025? Pag-usapan natin mula sa video quality hanggang sa mga tips and tricks para malaman mo kung ito pa rin ba ang best budget drone para sa'yo. Tara, simulan natin. The biggest selling point of this drone is the 4K resolution at 30 frames per second. Para sa ganitong kaliit na drone, ang kuha ay malinaw, sharp, at stable dahil sa 3-axis gimbal. Kung travel vlogs or casual content na naman yung gusto mo, good choice na ito para sa'yo. Nasa entry level siya ng DJI lineup. So mabibili mo ito in less than 25,000 pesos ngayong 2025. Isa ito sa pinakamurang paraan para makakuha ka ng 4K resolution na aerial footage mula sa isang reliable and kilalang brand. Nagsushoot din ito ng 12 megapixels na photo. Hindi man ito yung pinakamataas, pero pag maganda lang yung lightings, malinaw and detalyado pa rin yung kuhang pictures ng drone na ito. Meron din itong quick shots tulad ng drone, circle, helix, rocket, at saka boomerang. So, automated yung lipad niya na nagbibigay ng cinematic shot na kahit beginner ka pa lang, maganda na yung mga kuha mo. Isa din sa nagustuhan ko dito is yung battery life niya ay umaabot ng average of 25 or maybe 30 minutes, depende sa gamit. And kung Flymer combo yung kukunin nyo, tatlong battery na yon. So, say 30 minutes per battery times 3, that's 90 minutes flying time. So, ano nga ba yung mga wala sa drone na ito? Siyempre, maging realistic din tayo. So, wala itong obstacle avoidance na mga sensors. So, yung front, back, side, at saka sa taas nito, wala itong mga sensors. Only yung sa baba. Ito lang. So, para sa pag-landing lang yung sensor na. Kaya dapat kailangan talaga mag-ingat tayo, especially kung nag-try tayo mag-FPV or sa mga masisikip na lugar, extra careful talaga tayo. Wala din siyang dala na propeller guard. So, extra careful lang pag gumagamit tayo ng ganitong drone sa mga masisikip na lugar. So, kung titingnan mo, sobrang liit lang niya. This is less than 249 grams. And foldable din ito. Kaya sa maraming bansa, hindi na ito kailangan pa ng registration. So, masyado siyang compact. Kaya perfect talaga siya for travel. Tapos sa fly modes naman ito, mayroon itong tatlong mode. Mayroon itong normal, sport mode, at saka yung cine smooth. Yung normal is for standard flying. Yung sport mode naman, para mas mabilisang paglipad. Usually, ginagamit ito pag nag-FPV mode ka. And then yung cine smooth naman is ito yung medyo mabagal yung lipad niya for cinematic na mga kuha. Tapos meron din itong panorama, so pwede ka mag-shot ng wide angle. Na-try ko yung 180 degrees na kuha. Meron din siyang sphere shots, so yung drone na mismo yung automatic na kumukuha ng picture. And another thing na nagustuhan ko din dito is itong charging hub niya is pwede na itong magiging emergency power bank. So meron siyang USB-A na output dito. So, pwede tayong mag-charge dito. Yung remote natin, pwedeng i-charge dito or cellphone kung emergency na talaga na malolobat na tayo. Kontrolado lahat ng features nito through its DJI Fly app. Beginner-friendly ito. Meron na mga tutorials at meron na ding editing tools para sa mabilisang edit, hindi ka na kailangan lumabas pa ng DJI Fly app. Bago tayo matapos, ito yung tatlong mabilis na tips. Number 1, pwede mong palitan ang units sa settings kung gusto mong either metrics or imperial. Number 2, i-on mo yung grid lines para mas maayos yung framing ng ating pagkuha ng video. Itong DJI Mini 4K kasi ay hindi nagsusupport ng vertical na aspect ratio. So yung mga pang reels, yung mga pang TikTok, hindi siya nagsusupport automatically ng ganon. So doon na tayo gagawa ng ganon sa pag-edit ng video. So, kailangan i-on natin yung mga grid lines para may baseline na tayo para mas mabilis na lang tayo na mag-edit ng Reels or TikTok or Shorts, YouTube Shorts na videos. And pangatlo is pwede natin gamitin yung upward gimbal rotation para mas makakuha pa tayo ng mas magandang angles above the horizon. Kaya, sulit pa rin ba yung DJI Mini 4K ngayong 2025? So, para sa mga nagtitipid na gusto na magsimula sa drones, yes, sulit na sulit siya. Meron ka ng 4K na footage and solid na battery life and a very compact design. Lahat ng yan ay makukuha mo sa DJI Mini 4K at a very affordable price. Kaya kung nakakatulong sa iyo itong video na to, don't forget to hit the subscribe button below and the notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong tips and tricks na i-upload and mga bagong contents related to drones. Thank you and see you next vlog.